Eto na guys! We're going. Where are we going, Dudong? Going to Dubai. Going to Silicon. Pupunta kami ng Dubai. Mag-e-exam ako. Mag-e-exam ako ng selfie, guys. Walang aral. Hi guys! Hi guys! We're going to Dubai. Our first ever long ride. Long road trip. Kami sa Dubai Silicon. Punta kami Dubai Silicon Oasis. Approximately mga almost 2 hours. So expected 2 hours kasi first time namin pumunta ng Dubai. Yes. Hopefully is makapasa si Mrs. sa kanyang self-tip exam later. Pero kaya nyo na, I believe. She will pass the exam. Hindi ako nakapag-review ng ayos pero okay lang. Kaya natin yan. Google nyo na lang para sa inyong self-tip exam. Okay. Several long days later. It's been 2 days na nung nag-take ako ng self-tip exam sa Dubai. Nag-book ako 3 weeks ago sa website nila, selfpip.ca. Exam siya para i-test yung English proficiency mo. Maraming klase ng exam. Pinapili lang ako kung IELTS or self-pip. Nababasa ko na mas madali daw yung self-pip. At saka, sa speaking test, wala kang kausap na tao. So, malaking advantage yun sa mga taong introverted. Like me, Char. Pero bago yun, i-share ko muna kung paano yung naging process nung pagpunta ko sa Dubai. Ang nagkikater nun ay ang TEPTH, means the Exam Preparation and Testing House. So, since nakatara kami sa Abu Dhabi, nag-check-in kami sa hotel for 1 night. Tapos, sabi dun sa registration confirmation na galing sa self-pip, you have to be there 45 minutes before the exam. Pero ako, I was there more than an hour early. So, upon entering, tatanong nila agad sa'yo, anong ginamit mong pang-register? It's either Emirates ID or passport. Since passport yung ginamit ko, passport lang yung binigay ko. Pero may isang test taker doon, ang ginamit niya Emirates ID. So, pinakip na yung passport niya sa locker. Magbibigay sila ng locker na sobrang liit lang. So, better bring a bag na very small na magpipit lang dun sa locker. Kasi akala ko, pag maaga ka, pag-exam ka rin ng maaga, pero hindi pala. Tapos, meron nang naka-assign na cubicle para sa'yo. Yung itsura sa loob, para ka lang nasa computer shop. Parang computer shop sa Pilipinas na kanya-kanyang cubicle. May headphone doon na designated para sa upuan mo. Hindi ka pwedeng mamili ng upuan kasi sabi ko dun sa proctor na nandun, kung pwede dun ako sa pinakadulo. Syempre, pag speaking task, gusto mo, walang nakakarinig sa'yo or wala kang naririnig para makapag-focus ka. Pero hindi ganun. Hindi ka pwedeng mamili ng upuan mo. Pagkaupo mo, meron sa screen na hinihinging code. Makikita mo dun yung picture na kinuha sa'yo. Tapos, merong tab doon na hihingi ng passcode. Yung passcode na yon makukuha mo dun sa papel na ibibigay sa'yo ng proctor. Actually, tuturuan ka naman nila kung anong dapat mong gawin. Pagka-enter mo, mag-check ka ng headphones at microphones. May mga prompts doon na kailangan mo lang sundin para i-test kung gumagana talaga yung headphones tsaka yung microphones. Pagkitas nun, naghintay na naman kami kasi kailangan lahat nakaupo na, lahat nakapag-check na ng microphones at headphones. May isa na namang code. Yung code na yon i-announce ng proctor para makapag-start ka. Doon, meron akong ginamit na app. Very helpful siya kasi parang ganun na ganun yung exam. Actually, may nakasulat doon na parang non-disclosure agreement na hindi ka pwedeng mag-share kung anong content ng exam. Yun lang naman. Kasi lahat naman ng test format nasa website.
Kasi naririnig ko, napapanood ko sa ibang vlogs na bawal daw sabihin. Sa mismong Cellpeep website, sinasabi naman nila yung test format. Ang ibig lang nilang sabihin, bawal mong sabihin yung content nung in-exam mo. Honestly pala, hindi ako nakapag-review ng ayos. Siguro pinakamaayos ko ng review nung 1 day before ng exam ko. So, ginamit ko lang tong Cellpeep project. Kasi, ang maganda dito sa app na to, meron na siyang score. So, meron na rin siyang recommendations or rationale na nakatulong sa akin para improve yung sinasabi ko, sinusulat ko, ganyan. Tapos, yan, yung vlogger na yan, si Ali. Pinanood ko lahat ng videos niya. Marami siyang tips at saka templates na malaking tulong para dun sa mismong exam. So, itong Cellpeep project, may nakalagay dyan, Cellpeep Success Tips. Actually, hindi mo siya ma-access lahat hanggat di ka nagbabayad. Yung in-avail ko na package, yung pinakamura lang, 7 dirhams lang. So, sayang nga kasi hindi ko naman siya nagamit for 1 week. Kasi yung 7 dirhams na yun, good for 1 week. Nagamit ko lang siya night before the exam at saka mga speaking test lang yung ginamit ko doon. And welcome to Cellpeep Sample Test, your path to Cellpeep success. Ang Cellpeep test ay may 4 distinct sections which are each rated from 1 to 12. Listening, reading, writing, at speaking. Ang listening, 47 to 55 minutes. Ang reading, 55 to 60 minutes. Ang writing, 53 to 60 minutes. At yung speaking, 15 to 20 minutes. So, ako, nung nag-exam ako, hanggang 2 hours lang yung nagamit ko. Nag-start kami 5, lumabas ako 7. So, may 1 hour pa sana ako. Hindi ko alam kung minadali ko ba or mabilis lang ako magsagot. Ewan ko. Meron kasi mga instruction doon na time din siya. For example, yung instructions for the listening, may oras din siya. So, I think that's the time na you have to go to the bathroom if you need. Kasi, hindi titigil ang oras kung magbabanyo ka. Walang ganun. Hindi siya napopause. So, I advise, dun ka mag-bathroom break sa time na nag-i-instruct sila. Alam mo na naman yung gagawin mo for sure. So, no need na para pakinggan mo pa yung buong instructional video. Yan. Listening. Sa listening part, meron siyang 6 tasks. Yung first task, listening to problem solving. Yun. Yung mga first 4 parts ng listening, medyo madali siya. Madali siyang sundan. Madali siyang intindihin. Especially, kung marites ka, syempre gamitin mo yung skill sa pagiging marites mo. Ako kasi, ang ginagawa ko, lahat ng important information dun sa listening task, sinusulat ko para hindi ko makalimutan. Kasi kung lahat ng information, tatandaan mo lang, hindi siya magre-retain. So, I suggest, isulat mo. For example, napanood ko kay Ali, it's better to write down. Kung halimbawa, may 2 taong nag-uusap, it's a boy and a girl. Ang ginagawa ko, male and female, nilalagyan ko. Tapos, kung ano yung sinabi ng male, susulat ko. Kung ano yung sinabi ng female, susulat ko. Kasi, most of the time, yun yung tatanungin. So, part 2, listening to a daily life conversation. Part 3, listening for information. Part 4, listening to a news item. Part 5, listening to a discussion. And part 6, listening to viewpoints. May task doon na mayroong 3 taong nag-uusap. Hindi porket listening, audio lang siya. Meron din siyang video. Actually, madali lang talaga yung listening. Lalo na kung naiintindihan mo yung pinag-uusapan nila. Pero kung nag-focus ka lang,
kung ano yung sasabihin at hindi mo iniintindi kung ano yung pinag-uusapan nila, baka mahirapan ka. Reading. Sa reading, meron siyang 4 parts. Part 1 is reading correspondence. Part 2, reading to apply a diagram. Part 3, reading for information. And Part 4, reading for viewpoints. Para sa akin, mahirap din yung reading, lalo na kapag malalalim na salita na yung sinasabi nila. Meron kasing task doon na more on information. Like, mga terminologies na hindi mo naman naiintindihan. Parang hindi mo siya na-absorb, tapos mas malalalim pang salita yung ginagamit nila. Tapos ang mahirap pa dun sa binasa mo, iba yung term at phrase. Pagdating sa questions at yung choices, iba rin, nire-rephrase nila. So, dun nila tinetest kung naiintindihan mo talaga yung binasa mo. Ang next noon ay writing. Sa writing, dalawa lang yung tasks. Writing an email at saka responding to survey question. So, ang sabi ni Ali, umpisahan mo yung email mo with a greeting. Depende dun sa pinapagawa sa'yo kung formal or informal yung kailangan mong gawin. So, kung formal siya, so, Dear Mr. Smith. Kapag informal, hello David, hi Sarah, like that. Or kung wala namang i-address na person to whom it may concern, like that. And then, introduce yourself. Write down your purpose statement. If it's dissatisfaction, anything na nakalagay dun sa question. So, kailangan mo rin basahin yung question. Actually, may mga questions na mahaba siya. Like, for example, itatanong niya, anong nangyari, anong gusto mong mangyari, parang ganyan. And then, dapat yung email mo, i-close mo siya na like, thanks for consideration. I look forward to hearing from you. Sincerely, Janine. Ganon. So, sa task 2, responding to survey question. So, ako, ginaya ko si Ali. Ang sabi niya kasi, start it with, personally, I think option A is superior for several reasons. So, yun, mag-state ka ng 2 to 3 reasons kung bakit yun yung pinili mo. Kasi sa survey question, meron sila ibibigay na option A at option B. So, mamimili ka doon at i-defend mo bakit yun yung pinili mo. Tapos, i-close mo siya ng, again, this is my personal opinion, but I will support whatever decision is made. Ganon. So, last part is the speaking part. So, speaking part, medyo lahat naman tayo hirap doon. Kasi, actually, 8 tasks siya. So, yung task 1, you have to, it's about giving an advice. So, it's very informal. Usually, lahat ng practice test ko, puro siya informal sa task 1. So, sabi ni Ali, magbigay ka ng 2 to 3 pieces of advice. Use your imagination and use transitions like first, second, lastly, like that. I-close mo rin siya with, like, for example, I hope my tips help you. Good luck, like that. Ginawa ko rin yun. Tapos, sa task 2, yung question is nakabase sa personal experience. So, yung tip doon, first, you have to clearly set the scene. So, magbigay ka ng isang scenario muna. Tsaka mo i-share yung actions mo. And then, ang maganda sa huli, mag-reflect ka, reflective statement. Task 3. Sa task 3, describing a scene. Usually, meron siyang image na ipapakita sa'yo. So, kailangan mong ipaliwanag kung ano nangyayari dun sa picture. So, una, iset mo yung scene. Sabihin mo kung nasaan ka, like, nasa playground, or nasa carnival, parang ganun.
Tapos, go for the main things to the minor things. Tapos, ang technique doon, ang sabihin mo, in the background, in the foreground, beside or next to, above and below. Above and below. Yan. So, i-close mo rin siya with the, for example, so, that's a little glimpse into this. Hope that paints a good picture for you. Ganon. Sa task 4, making predictions. So, yung task 3, yung picture doon, is the same picture na gagamitin mo sa task 4. Pero, ang assignment mo this time, you have to make prediction. Anong mangyayari doon sa picture na yon. So, sinunod ko si Ali, sabi niya, nag-start siya with, I think several things are going to happen in the next few minutes. So, dun ka na magli-list down kung anong pwedeng mangyari. Siyempre, may time limit yun. Hindi mo naman masasabi lahat ng pwedeng mangyari. So, mag-top 3 ka na lang. You can use first, second, third, ganyan. Lay out multiple predictions. Future tense, a lot. Pwede mong gamitin yung might, may, possibly, will, could. I-close mo na lang siya with anyway, these are some of my predictions in this scene. Sa task 5 naman, you have to compare and persuade. Alam ko, meron dong hindi mo kailangan magsalita. Kailangan mo lang mamili dun sa dalawang option na binigay ng computer. Tapos may time limit siya. Pag hindi ka pumili dun sa dalawa, computer yung mamimili for you. So, better, ikaw na yung mamili. So, number 1, acknowledging the other option. Sa example, hey, I know you like the, but let me tell you why. So, ang technique na doon, huwag kang gagamit ng mga numbers. Like, may nakasulat na presyo, huwag mo nang sabihin yung presyo. Ang sabihin mo lang, it's cheaper, like that. It's faster or slower, easier or harder, ganon. Comparative. Tapos, summing up your points, you can use this. So, yeah, that's why flying will get us to the fun way, blah, blah, blah. I hope you're on board with that. And then, sa task 6, difficult situation. So, like, umpisahan mo siya with a casual greeting like, hi, it's Janine calling, how are you? Then, acknowledge their feelings, like showing empathy. I'm so sorry to hear about your tough day. It really sucks and I understand. Then, sa dulo, ang suggestion nila, offer alternatives. Like, I'd be thrilled to help you in any way I can. Just not today or tomorrow. How does the weekend sound? Like that. Then, close it with a positive note. Like, thank you so much for getting where I'm coming from. It means a lot. Actually, nung nag-practice test ako dun sa Cellpip app, magre-recommend sila sa'yo ng i-follow mo kung anong tinatanong ng question. Hindi naman dahil ito lang yung binigay nilang tips, ito lang yung gagawin mo. Dapat, kung ano yung tinatanong nila doon sa question, yun yung sasabihin mo. Task 7, yung last task, expressing opinions. So, ako, ginamit ko na naman yung in my personal opinion, in my opinion, and then, first of all, second, third, lastly, ganyan. So, i-close mo siya ng, those are the reasons why I strongly feel that, blah, blah, blah. Yun, we'll see kung talagang nagbunga yung pag-aaral ko one night before the exam. Pero actually, nahirapan ako. May isang task doon na wala na akong masabi, pero ang dami pa ring oras. We'll see. Sana makuha ko naman yung score na kailangan para doon sa ina-applyan ko. I'll keep you posted. Score reveal.